pinilit pa ni incandescent bulb na matira sa larangan ng lighting. Binaba nila yung presyo ng mga bulb eh. Ang halaga ng incandescent bulb doon, mga 40 pesos. Mga time na yun ha. Samantala si fluorescent na screw-in type, nasa mga 160, 150. Hanggang dumating si LED, na halos pareho ni fluorescent. Pero, ang life naman ni LED, mas maliwanag na, mas mahabang life, di ba? At mababa ang consumption. So, mula nun, hindi na, natabunan na talaga si incandescent. Hindi na sobrang laki ng konsumo. Okay? So, yan. The LED is energy efficient. Lifespan is very long, much longer. Of course, meron din mga poor quality kung minsan, mga bulb na poor quality. And lower temperature fan. So, at least kung lower temperature, mababa na ang konsumo mo, mababa pa temperature mo, makatulong against sa climate change, di ba? Yung carbon footprint na tinatawag. Kaya, tignan natin yung comparison nila. Ito, comparison ng incandescent, halogen, compact fluorescent lamp, at saka LED bulb. The figures are in US dollars, no? Annual cost of operation per bulb. Kung incandescent, $7. Pag halogen, $5.05. Pag compact fluorescent, $1.75. Pag LED, $1.90. Tingin ko mas mababa na ito ngayon. Kasi nag-improve yung mga LED. Ito kasing nahagilap kong matrix na ito, medyo luma. Kita mo naman, hindi siya colored. Sorry. Tapos tingnan mo, percent more efficient than incandescent. So, halogen, 28%. Si compact fluorescent, 75%. Pero si LED, 83%. I think mas mataas pa. Mas malayo pa. Tapos sa life, tignan mo. Ang life ni incandescent bulb daw, 1.4. Pero tingin mo, sumexi. Halogen, 4.2 years. Fluorescent, 14 years. Pero tignan mo si LED, 34 years. Sabi, di ba? So, sino pang gagamit nga naman nitong mga luma na ito? Pati nga si compact fluorescent. Gamit pa ba niyan? Ako, hindi na ako nagagamit yan. Puro LED bulb na in-specify ko. So, ganun na rin dapat kayo. At ang pangapat ay itong solar rooftop. Alam naman natin, isa yan sa advocacy natin. Ang return ng investment ngayon nitong solar is about 2 years at least time. Yan. So, dapat kung kaya rin yun lang naman mag-invest ng maski 1 kilowatt lang. 1 kilowatt makukuha mo na sa mga 35,000 pesos na. Tapos less than 2 years, bawi mo na. So, maganda ito. Dapat gawin na natin. Makikinabang na tayo sa mga tahanan natin. Makikinabang na tayo sa mga workplace natin. Okay? Ayan, pinakasimpleng rooftop o solar ay yung grid tie na maliit na either 250 watts or 300 watts, no? So, pwede rin 500 watts. So, ganyan lang. Panel, inverter, saksak mo lang sa pinamakalapit na outlet. So, nag-harvest ka na from the sun. So, ganyan lang. Okay? Ngayon, ito gumawa lang ako ng schematic just to show na yung mga solar rooftop ito may araw ako. Residential with solar, kung pag dumami ito, magpo-contribute siya sa grid during daytime. Ngayon, sa gabi, consumer siya. Pero sa araw, power generator siya. Ano ba yung nandito yan? So, bunker-fired plants, thermal plants, gas-fired plants, coal-fired power plants, hydroelectric, wind power, solar, other. So gumawa lang ako just to illustrate na itong residential solar rooftop, ano rin to? It could be a big factor if every Filipino home would already have this solar rooftop. Ngayon, of course, grid tayo. Pero, ang problema naman dun sa mga laging prone to mga devastation, may mga lindol, may mga asphalt, di ba? Yung
Taal, putok ni Taal nung early this year, di ba? Or yung mga lindol-lindol sa Mindanao towards the late last year. At saka yung mga bagyo-bagyo, di ba? Ngayon, pag naka-grid tie ka, ma-shutdown ka nga lang. So, sinasuggest ko naman sa mga ganung lugar, hybrid naman ang ilagay nila. Hybrid of grid. Para may power pa rin sila sa ganitong messaging. Okay. Yan. Ang hybrid of grid, or of grid, mas mahaba lang ang payback. Imbes na si grid tie kasi mga 2 years. Ito, 3 years. Or it can even go 4 years. Depende sa baterya mo. Kung naglagay ka ng maraming baterya, mas matagal bago mo bago. At ito na yung setup ko sa opisina ko ngayon. Meron akong mga batteries. Yan. Hindi lang ito, marami yan. Tapos meron akong dalawa na itong ganito kong inverter na hybrid grid. At meron akong na gumagana ng grid tie inverter. At ang savings niyan, mula nung kinabit ko, by the way, just to give you an idea, mula nung kabit ako niyan, siguro kulang-kulang 1 million na yung estimated na savings ko. At tuloy lang. Araw-araw yan, nadadagdagan yung savings na yun. Kasi nagsimula ako niyan, matagal na. Nung una, maliit lang yung aking capacity. Kasi parang nag-aaral pa lang ako. Hanggang sa tuwing meron akong kumita ako sa project, ini-invest ko sa solar. Yan, medyo naantala lang yung expansion ko kasi dahil sa pandemic, yung sa kong kliyente, meron akong mga collectible na naka-budget na sana to expand my system. Dagdagan ko pa sana solar panels ko at saka mga storage batteries ko. Dadagdag din ako mga inverter, kaso napektuhan na muna. So anyway, very soon siguro makarecover na yung economy natin. Ngayon, may tamang mounting ng solar. Andun sa mga PowerPoint ko sa solar rooftop PowerPoints, mention ko na dapat nakaharap sa south itong slant ng panel mo. Ito kasi, hina-highlight ko to kasi itong mga panel na ito, nakaharap ng north. Maraming di marunong, kaya lagi kong binabanatan yan sa social media na hindi kami kabit ng kwan. Inaalam namin yung tamang mounting. Ngayon, yun na ba yung iba, comment, baka daw malipad. Pagka naman di naman marunong, mas pa yung takot. Alam mo yung kasabihan na yung ignorance, yun talaga. Sasabihin mo lagi, lilipad yung panel. Anyway, pag ginamitan mo ng steel yan, nag-steel ka, ang kabit mo steel, 22,000 PSI ang strength ng steel. Siguro, kung ginamitan mo lang ng kahoy ng patungan, yung bubungan lipahat o di ba? Pako lang ginamit, mabubunot siya ni pero tandaan din natin, itong solar panel, mas mabigat siya kaysa yero. Ang bigat nito, roughly 3 times sa bigat ng yero. Kung sa yero, hindi naman nalipad yung yero na nakakabit sa trusses mo. Pag ginamitan mo ng solar panel, lalong hindi malipad. Kasi mas mabigat itong solar panel. Okay? Tsaka may technique yan, siyempre. At sinabi ngayon sa requirements na pag hindi mo kabisado, kumuha ka ng structural engineer mo para i-assess niya ang wind load mo. Kasi katulad nito, open. Pwede na yung hangin, i-blow up niya yan, iaangat niya. Pero yan, pagka sinabi kong steel ang ginamit mo, hindi basta-basta malipad yan. Ang bigat ng solar panel 3 times heavier. Ulitin ko na naman. Kaya yung mga hindi marunong, yung mga hindi technical ang background, minsan, daldal, hindi nila alam kung ano yung characteristic ng panel. Yan, papatong mo lang, parang mga sa squatter area, pinapatong lang yung bubungan nila, tapos dinadaganan ng hollow blocks, dinadaganan ng gulong ng sasakyan, malilipad talaga yun. Pero kung itinornilyo mo yan, ano naman malilipad? Maski pa nakaangat yan. Mas mabigat siya. Okay. Ayan, ang tamang mounting for Metro Manila is about 10 to 12 degrees facing the south.
bandang mula Batangas hanggang Central Luzon, hanggang mga Pampanga, Tarlac siguro ganyan, mga 12 degrees, no? Yan, 10 to 12 degrees, mga bandang mga tip of Quezon and Batangas, mga 10 ka dun siguro, bandang mga Laguna, mga 11, 12 dito sa NCR, yan, hanggang sa Bulacan, yun, ano. Okay? Bakit? Bakit may tamang anggulo? Yung iba kasi, basta may patong lang sa bubungan, hindi nila alam ito. Meron yung ilang beses na ako nakakita ng nagrereklamo yung may-ari dahil hindi makaharvest ng maximum, ng optimum. Paano? Kinabit niya sa agwas, sa bubungan na nakaharap ng north. Okay? So yun, palpak yun. Kaya sinasabi natin, matuto kayong nagkakabit dyan. Ito yung paliwanag, para kasi hindi na ako naman. Itong sitwasyon na yung Earth sa ganitong panahon na ganyan andyan yung araw, andyan naman yung Earth, no? Tapos itong dilaw na ito, halos yan yung lugar ng Philippines. Ito. Halos ito yung lugar ng Philippines. Okay? So this is summer months in the Philippines, mga March, April, May, minsan maabot ng June. Tandaan natin na nakatilt itong Earth vis-a-vis yung Sun, sa ikot niya kay Sun. Habang umiikot siyang ganyan, nakatilt siyang ganyan. Kaya, pag summer, yung si Haring Araw, halos nasa tapat natin sa ibabaw ng buwan natin. Pagka gumanon ka sa tangkaling tapat, nandun lang yung araw sa tapat mo. At towards ngayon, July, yan yung pinakamalapit sa Amerika. Yan, pinakamainit din sa Bermuda ngayon. Lunar, di ba? Kasi yung Bermuda, malapit lang sa Amerika. So, mainit din dyan. Okay, so yan. Ngayon, tingnan natin yung next slide ko. Ito yung panahon na malamig sa atin. Yung mga December, January, no? December, January. Umabot ng kalahati ng February. Kalahati ng November, then December, then January, kalahati ng February. Ito yung pinakamalamig natin panahon. Yung Sun, with respect to the Earth, ganyan ang position niya. So, yung kinalalagyan ng dulo ng araw, yan yung kinalalagyan ng Pilipinas. Yan ang kinalalagyan ng Pilipinas. So, malayo sa Sun. Ang ang malapit sa Sun, itong south of the equator, kunyari, mga kalagay natin si Indonesia, no? O Papua New Guinea, yan ang tag-init nila. Super init nila yan, yung mga buwan ng November, December, January, February. Yan yung summer nila ron. Tayo naman, malamig sa atin kasi nandito tayo, malayo. Kaya, huwag ka nang magtaka. Ngayon, pag kinabit mo ng facing the south ka, lamang ka rito, okay ka. Pag dito, summer ka, okay ka pa rin. Ngayon, pag kinabit mo sa facing the north, talo ka dyan. The whole life ng system, talo. Okay? So yan. Ito, I have here some suggestion dun sa mga magsusolar. Use of MPPTs in view of PWM. Ano yung MPPT? Maximum Power Point Transfer. No? Ito naman PWM, Pulse Width Modulated. No? Of course, mas mura si PWM sa first cost. Pero si MPPT, mas mahal. Pero, ang laki naman ng savings mo. Double yung output nila. Si MPPT double sa output ng PWM. Okay. Use inverters or MPPT with higher input voltage range. Usually, yung mga umaabot ng 580 volts. DC. Para mas malaki ang harvest mo at mas maliit ang losses mo. Yan, ito pa, no? Use of higher DC voltage for battery. Invest na 12 volts, gamit ka ng 24 volts DC. Or, invest na 24, gamit ka na ng 48. Or, kung hindi 48, gagamit ka na mas mataas. Pero, tandaan natin, mag-ingat kasi habang tumataas yung DC voltage, mas delikado. Okay? Opt to use on-grid or grid tie. Bakit? Pagka grid tie kasi, yung sobra mo, mag-flow kay utility, pupunta kay Meralco yan. So, mapapakinabangan ng iba sa grid. Natatanggap ni Meralco, tapos pwede niya ibenta sa iba. Samantala kung
naka-off-grid ka, yung sobra mo, pag kulang yung baterya mo, napuno na yung baterya mo, masasayang na yung sobra. Kaya yung iba na naka-off-grid, hindi sila nagtitipid ko minsan kasi para magamit nila na magamit yung energy from the sun. Okay, so bago tayo magpatuloy, tingnan natin sa chat group. Mayroong bagong comment kayo. Okay, tingnan natin. Wala. Richard Agnayan. Thank you, sir. Walang question. Okay, bago tayo magpatuloy, let's have a short break. Hindi na po yan lalamunan ko. Mamaya, I'll be waiting for your comments kung meron kayo para discuss natin. Okay. Kape tayo. Okay, so nandito si Senen Bololna. Salamat, sir. Jan Docos, good evening. Okay, so tuloy natin. So yan. My suggestion for solar installations. Then, mention ko rito yung 600, using a higher voltage is already allowed by the code because in the old National Electrical Code of 2009 o Philippine Electrical Code of 2009, yung voltage ng DC side 48 volts lang dati. So ngayon pinapayagan na ng mga code, no? Pinayagan na ng NEC, pinayagan na rin ng PEC. Siyempre yung PEC naman halos lahat pinopia sa NEC, no? So using a higher voltage definitely allows or makes the current much smaller. When you make the current smaller, you reduce the current, DC current, then you can make the wire smaller, and therefore the first cost become lower. At the same time, mababa rin yung yung losses mo. I squared R. The square of the current times the resistance. Okay? At ito, ina-encourage natin ngayon
imbes na bumili ka ng motorsiklong de gasolina siguro, baka kaya mong bumili na lang ng electric vehicle, electric bike. So, ito yung binili ko nung sa akin, de-pedal siya para kung kaling nabiyaya ko sa malayo at naubusan ako ng laman sa battery kasi yung mga bike kasi hindi pa yung mga batteries nila hindi pa ganun kalayo, no? May pedal siya, so makakapag-pedal ka. Pero ngayon, alam ko yung mga lumalabas na, mas malalayo na yung kaya nilang ibiyahe. At alam ko si Elon Musk, gumagawa na siya ng Tesla car na mas malayo nga abutin, no? Sabi niya, his company, yung Tesla, will target to manufacture electric vehicles, Tesla cars, that can last a lifetime. Anong ibig sabihin na lifetime? Pag lifetime, 50 years or 60 years, ganun daw katagal yung itatagal nung kotse niya na Tesla car. So, di ba? Kaya ako sumasaludo kay Elon Musk. Magaling yan yung dapat sundan, no? Although siguro nagagalit yung mga oil companies kay Elon Musk kasi talagang nandun siya sa electric vehicle. Pero yan ang pupuntahan ng mundo. Kasi balang araw maubos yung mga gasolina maubos yung mga fossil fuels. Kaya yung mga nagtatrabaho sa mga refineries, someday they will be affected. Whether you like it or not, talagang maubos yung mga mga langis-langis na yan. Lalo na, dumadaming tao sa mundo. So, siyempre, finite source yan Samantala yung energy from the sun, infinite. Hindi mo maubos. Solar energy can help improve the fuel efficiency of vehicles. Solar energy can also power mass transit systems, LRT, MRT, BRT, PNR, including bus terminals for lower fares. This will help mitigate the traffic menace. Solar panels can be installed directly above the catenary of the LRT and MRT systems. The extra energy produced can reduce their operating costs. Then, the fare rates can be reduced to entice commuters and motorists to take mass transit systems. This can result in a reduction of travel time within Metro Manila. Have you heard about the sun rays declining in its intensity as per history? Wala. Talagang umiinit nga lalo. Anyway. So yan, nilagyan ko yung mga kotse ko, yung FX ko, saka yung Innova ko. Nilagyan ko ng solar panel sa bubungan para, unang-una, parang bubong na siya. Pangalawa, yung energy na ma-harvest niya, kinakarga ko dun sa solar battery ko. Tapos yung sobra, ikinakarga niya sa automotive battery sa harapan. Itong FX na ito, nakarating na sa Davao, nakarating na sa Cagayan de Oro, sa Mactan, nakarating na sa Iloilo, nakarating na rin sa bandang pangalan nito, dyan sa Capiz, hindi Capiz, yung Antique, no, not Antique, yung Aklan, saka dyan sa Mindoro, or sa Bicol, at saka sa Leyte and Samar nakarating. Okay. So, yan, practical. Meron itong storage battery o gel type battery para sa kanyang energy na galing dito. At meron siyang 4 kilowatts na inverter. Kaya malaki-laki ng kaya niyang i-power up itong nakalagay dito sa FX na ito, service vehicle namin sa opisina. At sinasuggest ko ito na si DOTR, pwede niyan lagyan ng solar panel yung mga LRT station, mga estasyon, pwede rin sa ibabaw nito, sa ibabaw ng catenary. Tapos yung energy na ma-generate from the catenary, from the solar, i-inject mo sa power sa catenary. Kailangan lang i-design mo yung voltahe niyang catenary, no? Ngari 750 volts DC. So, i-design mo yung inverter mo na kaya niyang ipasok dito yung DC output mo regulated sa voltahe na yan. Okay?
So, pwede, di ba? Ngayon, kung nakakuha ka ng energy from the sun to run your rail system, if you can harvest energy from the sun during daytime, which will partially operate your rail system during daytime. That means bababa yung energy consumption ng yung operating cost, di ba? Now you can bring down the fare rates. If you bring down the fare rates, so mas maraming sasakay dyan. Siyempre, improvein mo yung facilities mo, hindi pwedeng tirik-tirik. Diba, nangyari yung mga panahon ni President Noynoy, laging tumitirik tong mga MRT3, di ba? Unti-unti nang naibalik eh. Meron pang problema kahit maya, pero unti-unti nang naibabalik ng present administration. Ngayon, pagka naka-generate ka from the sun, nabawasan yung consumo mo, babayaran mo kay utility, kay Meralco, baba mong fare rates, pag binaba mo fare rates, mas maraming sasakay dyan, luluwag yung EDSA, luluwag yung mga kung saan yung tinatakbuhan nitong mga tren na ito. Itong nasa baba na ito yung Recto to Santolan ito eh. Ito yung pinaka-modern natin na rail. Ito, mataas ang voltage nito, 1,500 volts DC. Samantala itong LRT1, 750 volts DC. Itong nasa EDSA, 750 volts DC. Okay? So, yun, idea natin yan. Sinasuggest natin sa DOTR na mag-project siya, feasibility city, maglagay siya ng solar panel bukod sa mga niya, at yung energy na ma-harvest, i-inject niya sa catenary para bawasan yung babayaring funeral ko. Okay, so, pwede ka rin maglagay ng solar water heater o solar water pump pala. Solar powered pump. So, kasi yung mga pumps natin ngayon, AC pump pa sila. AC powered water pumps. Ngayon, kasi kung gumamit ka ng energy from the solar panel para paandarin mo yung or magbomba ka ng tubig using DC motor, it's a lot more efficient. No? In other words, mga 1/3 of the consumption, ganun lang yung consumption ng isang DC motor powered na water pump. Laki. Pati nga ventilador eh. Kung DC yung motor mo, laking saving. Okay? So that's another way of making it green practice using DC power or solar power to run or replace your water pump with a DC pump from powered by solar. Okay, and then of course, sustainable suggestion ko is to have this system. Rainwater must be collected and filtered. Rainwater to fill up per water tank. Surface rainwater runoff to be collected and put in the gray water. Then condensate from air ponds to be collected and put in the gray water. Gray water from septic tank is filtered and stored and reused. Gray water to be used for flushing toilets, irrigation, and then use a feed system. Ito yung uwilo, no? Na-explain ko na to dun sa basic MEPF design for mixed-use building, yung wilo na yan. Use solar energy to power up the pump. So, yan yung idea ko para ma-fully ma-optimize natin ang sustainability natin. At ito yung diagram ko where you collect rainwater. Ito siya, rainwater tank. Then, from the rainwater tank, kakargahan ko yung fire water tank ko. So, in other words, minimal yung binibiling tubig para sa fire water tank ko. No? Only kung mahaba yung tag-araw, tag-tuyot, yun, maaaring gagamit ako ng tubig na galing sa nawasa. Ito, no? Tapos yung maduming tubig sa septic tank, okay, padaanin mo sa sand filter, ito, sand filter, at ipunin mo siya, huwag mong itapong kagad. Dahil na sand filter mo siya, pwede mo siya magamit for flushing the toilets sa pandilig ng mga halaman. Ngayon, sa irrigation, dapat naka-drip irrigation siya. Huwag mong lalagyan ng valve.
Baka mamaya merong maghugas ng mukha doon. Delikado, no? So, kaya lang, itong system na ito, hiwalay ang bomba ni flushing the toilets. Ito, may sarili siyang bomba. Separate dun sa domestic water pump. Okay? Of course, si fire water, may sariling bomba. So, yan. That's my idea of how to make it sustainable. Not only electrical, but also plumbing.